Evening everyone. So ito po yung yung basic papakita ko lang paano sila mag-sign in dito. Halimbawa doon sa niyo tour link. So magsa-sign in kunwari ako. Coach G, yung meron kayong prospect, lagyan ko na lang dito ng coach tapos G. Okay, email gmail. So dapat po yung email po nila active po kasi nga diyan po ilalagay ng company kung mag-reset po ng password. So, dapat active po, lagi pong tandaan. So, yan, ilagay na nila ng first name, last name, tapos email, reserve my position. So, naka-reserve na po siya. Actually, mag-a-appear na siya if i-lock in na nila agad, pwede na nilang i-click po ito. Lock in your position now. Pero kung like after a day pa sila nagbukas, talagang papasok po sila sa www.securemyposition.com. Tapos, ilagay po nila yung email address nila na nilagay nila. Okay? So, itatype ko ulit. Para just to show, So, view my team. Click view my team. Makikita na yung back office. Tapos, click na ulit yung lock in your position. So, paano makikita po yung ID number ng pre-enrollee? Click po yung my info. Nandyan na po yung niya, na pwede ninyo itong i-copy kung i-activate niyo yung account niya using the credit wallet. So, balik po tayo. Okay, so dito sa lock in your position, dito po siya magkiklik para mag-activate po siya ng account niya. So, personal info yan. I-fill up lang po niya yan. Username, password, tapos shipping information. May isa dito na lang yung state, Philippines naman tayo. So, ilagay natin yung Philippines. Yung 3-digit lang, ang usually nilalagay ko sa 3-digit is pwede namang region number. Ito yung state or province, 2 or 3 character. Ang nilalagay ko dyan is region number o pwede ninyong halimbawa pag Manila, MNL, ganun. Pero pwede din region number ang nilalagay ko dyan. Select payment method, pwedeng cryptocurrency kung meron silang cryptocurrency. Or credit card, kung credit card o debit card, pwede po yan. The name on card, yung sa card talaga, dapat yung name talaga nila. Kung may middle initial, ilagay po yung middle initial. Yung Coach Gurley, yes. just to comment with regards to debit card. Sa Pilipinas po, bihira po ina-approve yung debit card. Oh, really? Yes, bihira po. Really? Lahat ng mga members ko na sinubukan mag-debit card, ayaw. So ang yung pwede lang GoTime, di ba talaga pumapasok naman? Yeah. yes, GoTime lang at saka credit card. Pero yung debit card, ayaw niya talaga eh. Coach Sunny, ganito. Sa debit card kasi, minsan kailangan itawag mo muna sa bank kung ano yung debit card mo. Kailangan ma-inform muna yung bank account. Yung halimbawa, BDO ka, minsan hindi kagad nila yung kailangan itawag mo sa call center ng BDO or sa PS Bank para ma-activate yung international transaction. Pero yung BPI at Land Bank, di ba sir, yung talagang hindi? Wala. Hindi accepted ang Land Bank sa Yeah. BPI. Actually, Coach, mabusisi kasi yun. Hindi lang masyadong maghintay. Ang tagal. Kung matagal. itinawag pa sa bangko, ang tagal, ang daming question. So, kailangan talagang GoTime na lang. GoTime na lang. GoTime na lang. I prefer to GoTime na lang. Kasi kung nainip yung magme-member, wag na lang. Hindi natuloy. Tama. Di natuloy. Tama po. So, ano yung assistance na binibigay ko kung ganon? Ang ginagawa ko, ako na mismo pumupunta sa Robinson at kukunin yung GoTime card. Ibibigay lang nila sa akin yung download. Bigay lang sa akin yung search name at saka PIN code. And then, sabi ko, maghintay kayo kapag tinawagan ko na kayo. Ibigay yung OTP, then nakukuha ko yung card. And then, binabalik ko na sa kanila. I-change na lang yung mga nyo kako. Yun ang ginagawa ko. Kaya medyo mabilis kung minsan yung ko eh. Yung mga nag-member tayo. Yes, Okay, Ma'am Liwitin. Excuse me po, Sir Tan, Yes Ma'am po. Girl. With regards po sa GoTime, meron po kasi akong nire-register na taga Singapore, pero lahat po ng details niya dito po sa Pilipinas, nasa Singapore po siya. Opo. Ngayon po,
yung GoTime po, nangihingi na po yata ng face recognition regarding sa face recognition sa online application nila. Mm. Kaya kailangan talaga pong hinihingi po Kailangan yun. meron naman talaga yun, di ba, Meron po sir? talaga yun, ma'am. Kailangan Opo, yung may meron. selfie ka sa personal mo. Hindi po pwedeng wala po. Okay. Kasi parang hindi ko ma-recall na meron face recognition dati. Meron Meron po po, yun. i-scan yung valid ID, tapos yung face recognition ng mismong taong nakalagay po yung kanyang ID na i-scan. Opo, kasi hindi po tapos yung nag-open sila po ng Union Bank. Sir, ma'am, regarding naman sa Union Bank, kailan po makukuha yung security code at saka yung expiry pag po ba nakuha na yung physical card? O Yes, I think. lumalabas po yun sa online app? Hindi ko na-try Lumalabas po yun. yung Union Bank, sir. Lumalabas po yun. Attorney. Lumalabas po yun sa online pagka nag-online kayo. Lalabas po yun. Tapos Same ng kukunin na- GoTime. Parang GoTime din siya. Yeah. Meron Opo. po siyang Digital. virtual card. Yeah, virtual card. Opo, meron po. Sige po, salamat po ng marami. Okay. Yun lang po yung Alright. concern ko. Okay, Thank you thank po. you. Okay. Alright. Sige po, So, tuloy tayo. check ko ulit. Tuloy tayo. Tuloy tayo. So, yun po ang pag-login ng mga details. Nawala yung ano ko. Saglit po, ha. Na-X naman. Saglit po. Bakit nawala siya? Pwede po after ng presentation ni Coach Gerny, doon na lang tayo magtanong para po dire-diretso po yung presentation po ng ating back office. Sige, credit wallet transfer na po tayo. Login muna ako. Okay, so how to transfer yung, first po, yung sabi ni Coach Bernie, sa lahat po ng mga members, ang i-check po ninyo yung credit wallet po ninyo, transfer commissions to credit wallet. Doon muna ako sa earnings na click, tapos balikan natin. Earnings, and then click transfer commissions to credit wallet. So dapat po nakalagay po lahat, all my earnings to my credit wallet. I-transfer nyo po para hindi po kayo mahirapan sa pagkuha ng komisyon kasi marami po ang nag-need niyan. So click save lang po. Tapos na-save na siya, continue. And then balik po tayo dito sa my earnings. Halimbawa itong credit wallet niya. Magta-transfer po tayo ng credit wallet. Meron po siyang $1.36. Yan po makikita. At saka yung credit log makikita dito. Yung transactions po ninyo kung pumasok po yung na-transferan po ninyo ng credit wallet. So halimbawa sa akin, magsisend siya ng $1 lang. Good health for you ang username. Tapos dito sa baba, order or pay, product or pay or membership, i-click po nyo yung transfer credit. Kasi magta-transfer credit po tayo. So continue, tapos ilagay lang po yung halimbawa $1. Okay, kasi yan lang naman available. So continue. Meron po yan confirmation. Yung iba kasi hindi nila nabasa yung information kung kahit sino ang lalagyan ng ano. Tapos i-check nyo po kasi para hindi na mag-email na mali-mali, ganon. So pag tama naman, issue credit, automatic po yan. Once lang din yung i-press kasi pag twice din yan siya masasend. So ingat po. Okay, pag okay na, ayan, na-transfer na siya kasi na minus na po yung credit. So, click continue. Same process din kung mag-activate po ng account, kaya kailangan po yung ID number. So, halimbawa dito, ta-type natin yung ID number kanina just to show. Wait, hanapin ko muna yung ID number. Doon sa securemyposition.com, di ba? Kung hindi na nyo titingnan yung back office niya, pwede nyo nung check dito kung alam nyo yung email niya. View my team. I-click nyo po yung my info. Tapos kunin nyo itong number. Kasi i-activate nyo siya using your credit wallet. Lagay nyo dyan.
Okay, tapos pay for membership. Ay naku, wala pala tayong money. So anyway, ito ipapakita niya. You fill up po ito, username, password, and then shipping information. Fill upan niyo po yan. And then sa pinakababa, nandyan po yung membership, monthly membership. Click niyo po yan. And then become an affiliate. And then i-click nyo lang yung continue, ma-activate na po siya using your credit wallet. This time, hindi natin maano kasi walang, at saka hindi natin activate kasi ano lang yun, 4%. So yun po. And then sa credit log, yun nga, makikita po kung saan ninyo na send yung mga sa credit wallet. So ano pa yung Sir Bernie? Na-discuss Yung na. global wallet. Yung global Okay. wallet para So global wallet. paano na ganun. Kasi karamihan kasi sa mga members natin, hindi nila nase-set sa credit wallet. Kaya nagtataka sila bakit wala yung commissions nila. Ang Yeah. nangyari, napunta doon sa global wallet ang commissions. Pag iyan mo ko, Pag napunta So- na doon, hindi na yun maano eh. Diba, hindi sir? na Oo. matatransfer sa credit Okay. wallet. Mm. So Coach Girly, dapat Coach, Yes po. may So, experience ako. okay. Coach Stan, share ko lang. Sige May po. experience ako regarding pinapatransfer ko kasi sa kapatid ko yung credit wallet niya na 25. So, nagkamali siya na pindot, nagpindot siya na transfer doon sa global wallet. So, sinet up ulit namin siya ng ng credit wallet. Bumalik siya kanina umaga. So 1 week Basta din hindi pa maghihintay. nag-cut off, babalik po yan. Pero pag na-cut off na, Oo, di na. yeah. Ganito Kasi- po yan. Doon sa Coach Bernie, pagkalimbawa, ikaw na. pagkalimbawa po yung credit wallet na check halimbawa nasa credit wallet mo na po. Kasi nagkamali kayo ng pindot yung transfer earnings. Sa transfer earnings po, pag napindot nyo yan, mapupunta po yan sa global wallet. Pag hindi nyo na set up, bago mag-cut off, hindi nyo na po matatransfer uli yan sa credit wallet. Pag bago mag-cut off, transfer nyo po, ibig sabihin, na-set up nyo ulit sa transfer na credit wallet. Yung pong income nyo, papasok ulit sa credit wallet. Pero kung halimbawa, yung commissions nyo, wala kayong nilagay na transfer credit wallet, naka-automatic yan, diretso po yan sa global wallet. At pag napunta po yan sa global wallet, hindi nyo na siya maipapasok ulit sa credit wallet. Ang kailangan nyo lang, mag-open na po kayo Set ng up na account. talaga yung global. Yes, mag-set up na kayo sa global wallet po. Tama. So ito po yung sa global wallet. So balik po ulit sa earnings. Select your payment option. So dito sa amin, automatic kasi siya na nasa bank. So isi-select namin yun. Pero pag Philippines, click Philippines dyan, tapos submit. Ito yung global wallet, i-click po yan. Tapos fill up po yung first name, last name, email, confirm email, country, date of birth. Tapos register with iPayout. Save. So ang mangyayari dyan, bibigyan po kayo ng another username and password. Tama, Sir Bernie, for the iPayout. Yeah. Yeah. Yung ID number mo dyan, yun yung ID mo sa Livegood. Pero yung password mo, ilalagay dyan sa email mo, yung mismong global wallet ang magbibigay sa'yo. Kailangan, bago mo i-click yung sa email mo, meron kasi marireceive sa email mo na pag kinlik mo yon, doon ka magsisimula mag-login doon sa global wallet. Na yung ilalagay mo, yung binigay sa yung password saka yung ID number. Na iba po yung separate na login nyo sa Livegood dito sa global wallet. Once na naka-login kayo ngayon sa global wallet, yung lahat ng information po na hinihingi, kailangan careful po kayo sa pagpipill up. Napaka-strict po ng global wallet na system. Pag konting pagkakamali nyo po, kailangan nyo munang mag-send ng email sa global wallet. Katulad ng halimbawa, yung apelyido nyo o yung ano nyo, may konti lang na pagkakamali po, kailangan ng correction, mag-i-email muna kayo. Kaya minsan
2 days, 3 days po bago po maano uli yon. Ngayon, pagka na-set up nyo po yung global wallet nyo, meron kayong makikita dyan na coach, yung W8 Ben. Yeah, Yung ipakita ko W8 dito Ben. may ano dyan, video dyan. Oh. Yung global wallet para makita nila. Play lang natin saglit para may idea kasi yung iba hindi nila alam. Hindi tayo makapasok eh. This iPayout tutorial, we're going to show you how easy it is to set up your iPayout account. The setup process begins when you receive an email from us that looks something like this. Now, the color or the branding may be different depending on who you represent, but the basic information you need to have is shown here. A link that you will click to activate your account, and a username assigned to you, plus a password that has been assigned to you. You need to take a moment and write that information down because you'll be using it in a moment to activate your account. So click on the link, and that will bring you to this page that says, "Congratulations, your account has been successfully activated." Now click Continue. In this screen, you're going to use the login credentials you were just given to log into your account. Username, and now the password. And click Log In. And that will bring you to this page, which is the eWallet setup page. Take a moment and read the information in the green box. Essentially, what you're doing here is creating a new account within iPayout. It's important that the information that you confirm or add is absolutely accurate and reflected on your legal documents like a passport, a driver's license, etc. So now just go field by field. And by the way, some of this information may be auto-populated depending on which company you represent and how much information we already received from them. But whether we have it or not, go through field by field, put in your first name, your last name, your address, the city you live in, zip code, your home phone, your cell phone, an accurate, verifiable email address. Use this drop-down menu to choose the country you live in. Use this drop-down to find your state, add your birthday, and then select the language that you would like to have the communications, the emails back and forth from us to you, sent to you in. Select your country of citizenship. Now in this field, include your accurate social security number. In the next box, step 3, simply check this box that says I verified that all the information shown is correct. Check this box to agree to the terms and conditions. If at this point you'd like to look at the fee schedule or how much each transaction will cost, you're free to click this button and do so. Now moving on to step 4, you're going to select your own personal transaction PIN. This is numbers only, no letters. It's 4 to 10 digits and they can't be sequential. You're going to need this PIN every time you do a transaction within iPayout or even edit your account. When you have that PIN in mind, type it in the top box and then again in the bottom box. And then we move down to the last field, which is to answer 3 security questions. It gives you a drop-down menu to choose from a variety of questions. Find one that you're comfortable with answering. For example, what's the name of your first pet? Gidget. What is your mother's maiden name? Williams. And for the third one, I'll look for a different question from the drop-down menu, like, what's the name of your first school? Serrano. Again, it's very important that you select security questions that you will remember the answer to because you may Until be dito prompted lang? at any time to I'll answer explain ko one lang or dyan more of muna. those questions. Yung Okay, tatlong sige po. yan, yung tatlong yan, may hiningi silang information na kailangan importante nyo pong mapilapan yan. Tandaan. Kasi diyan po, pag nalimutan nyo yung password nyo po, meron po dyan mga katanungan na dyan manggagaling sa tatlong yan. Bawa, yung isa dyan, yung favorite actor nyo, yung madali nyong tandaan na favorite, ba yung mga celebrity like Jackie Chan, Jet Li, pwede nyo ilagay dyan. Tapos yung middle name ng mother maiden's name, yung apelido po ng nanay mo, nung dalaga siya, saka kung saan kayo nag-aral. Yan po yung tatlong yan, kailangan lagi nyo pong tatandaan. I-record Sulat nyo po talaga, yan. isulat. Oo. I-record nyo po yan kasi pagka nalimutan nyo po yung password nyo po dyan sa Global Wallet, dyan po ang isa sa mga tatanong po dyan.
Okay, Coach, diretso. Tapusin lang natin ito, malapit na siya. just to log into your iPayout account. So now you simply come down here to continue and click it. And that will bring you to your brand new iPayout back office. That's how simple it is to set up your new account. Welcome to iPayout. Yeah, so yun po yung back office ng iPayout. So bali separate po yun na back office sa Global e-wallet. So yun po ang sa payment. Yung iba naman gusto nilang cryptocurrency, hindi pa natin na-try ito kasi hindi pa na ng mga tao. So pwede din cryptocurrency kung meron po silang yung coins.ph. Kasi may Bitcoin wallet kayo doon So pwede po yun. Coach, makiano rin ulit ako. Doon sa Sige. sinasabi doon sa pag-fill up, meron silang diyan na iba yung nila sinabi. Kailangan mo kasi yung bank account mo diyan, merong SWIFT code saka bank code. Kaya kailangan po, halimbawa, yung bangko nyo po is BDO. Karamihan po kasi sa BDO, ang binibigay yung branch code. Iba po yung bank code sa branch code. Para po makita nyo po ang lahat ng SWIFT code saka bank code, pumunta lang po kayo sa Google po. Doon sa So Google i-type po, ulit dito. Anong itatype Ayan. sir? i-type nyo lang yung bank code SWIFT code. Pag tinype nyo po sa Google po yung bank code SWIFT code, may mga lalabas po dyan na lahat po ng bangko dito sa Philippines saka sa international, mayroon po mga nakalagay na SWIFT code saka bank code. Titignan nyo na lang po yung bangko nyo kung ano po yung ipapasok nyo doon sa global wallet. Lagyan natin ng Philippines. So makikita po dyan. Ito Kung alam mo, itatype nyo po PS Bank. Yung PS Bank bank code saka SWIFT code, lalabas po dyan. ito na, Swift Code Banks for the Philippines. Yeah. So makikita siya sa internet. So Yes, i-type. makikita lang. Kaya Okay. dyan po kayo maghanap kasi karamihan sa mga po sa bangko, hindi nila alam yung bank code kasi nung ako po una akong tinry ko po na makakuha ng global wallet po. Gusto ko kasi masubukan yung mag-transfer ako sa sa bangko. Wala naman pong nagturo sa akin. Kaya ang ginawa ko, talagang kinalikot ko po yung ating system. Tapos inaanap nila yung bangko sa SWIFT code. Sa BDO, kahit anong request ko doon sa bangko, hindi nila alam. Hindi Kaya nila nangyari, sabi branch code, yung binigay nilang branch code, nire-register ko dyan sa global wallet, hindi mapasok-pasok. Kasi yung palang number po ng bank code, puro numbers yun, wala siyang letter. Ang SWIFT code, puro siya letter. Ang bank code, puro numbers. Yung branch code kasi mayroon siyang numbers and letters. Kaya ang ginawa ko, paano kung ma-encode dito, mapapasok sa global wallet kung hindi ay naka-accept nung global wallet yung branch code? Ang ginawa ko po, nag-try ako hanapin sa Google. Kasi sabi nga nila, pagka gusto mong hanapin, nasa Google Kaya lumabas lahat po yun, yung bank code saka SWIFT code. Kaya na-set up ko, tapos gagawin mo lang, kailangan siguraduhin nyo lang po na yung information nyo doon sa bangko, tama lahat. Kasi po, hinihingi kayo ng statement of account para doon po sa pagpasok nyo doon sa bank account nyo. Pagka na po yan, na-verify po ng global wallet yan within 3 days. Yun na po yun para po makapag-transfer na kayo ng income nyo po sa bangko nyo. Saka, Coach, ko lang lahat po dito po sa bank account, pag nag-transfer ka, meron po deduction na $5. Every time na mag-transfer ka po, meron kang bank charge na $5 plus $1 sa system po ng global wallet. Kaya kung kayo po, maliit pa lang yung commissions nyo, huwag nyo pong i-set up dito sa global wallet. Lagay nyo na po agad sa credit wallet. Kasi every time na magta-transfer ka dyan, $6. Ngayon, kung malaki-laki na po yan, doon nyo po i-set up dyan sa sa global wallet. Meron po dyan na automatic transfer. Every time na meron kang commissions, automatic transfer na po siya. Ang maximum po na per day na ina-allowed po na makatransfer ka sa bank account po sa global wallet is $5,000 po every day. Yun lang, Okay. Coach. Sige po. So dito po sa back office ninyo, may membership. Pag mag-upgrade po kayo ng 1 year, pwede nyo pong i-click ito.
Okay? So, to upgrade it. Kasi nga, pag upgrade na po kayo ng 1 year, discounted po kayo ng $20. So, halimbawa ngayon mag-upgrade tayo, it's October. So, ang next na billing po ninyo, October 2024. Hindi po siya na move sa yung, halimbawa, yung kung kailan kayo nag-member. Hindi po. Talagang 1 year po siya na advance ang maset. So, i-click nito. So, October 2024 ang ano ninyo, another due date ninyo. So, may info, yung mga info niyo nandyan. Order history, nandyan din po yung mga ano ninyo, binayaran ninyo, nakikita po dyan. Kailangang nag-reflect po siya kasi i-check po ninyo yung date. Sample, October. Yan, complete naman siya. So, kailangang naka-reflect po dyan kung pumasok po yung binayaran ninyo na membership. Tapos, My Team. Ito yung My Team natin. View Enroller Tree. Yan po lahat ng mga personal po ninyo na na-enroll dito sa LiveGood. So, makikita po dyan. Okay? Matrix View. Ito po yung isang matrix ay yung other 3 na sinasabi ni Coach Tan. Ito po yung 2, tapos 4, 6, 2, 4, 8, until the 13th level. So, ito, 3 pa lang. Okay? Then, power line. Ito po yung ang pumapasok po sa LiveGood, lahat ng pumapasok. But it doesn't mean po na lahat po yan, na number na yan ay papasok po sa inyo. Ito po ay sa company po ito na pumapasok sa LiveGood. So ngayon, meron na tayong 700 sa sister ko 759, pero actually we are 780,000 members na. Yan. So makikita po yan mga pangalan dyan sa ilalim under sa pangalan ninyo kung sino yung pumasok on that time. Kasi may time yan eh. Yan. In order po yan. And then, may referral. Makikita dyan kung sino ang apply ninyo, yung referral niya at information. I know, mali po. Ang referral, dyan po yung mga taong nag-sign up po sa inyo. May referral. Makikita din yung ID number nila. Halimbawa, ito si Rizali. Click nyo po yung name, makikita po yung ID number niya dyan. Ito po yung other way para makita po yung ID number. Halimbawa, pre-enrollee siya, i-click nyo po yung my referrals. Makikita nyo po yung ID number niya at saka yung email niya. Okay, so leaderboard, wag na yan. My websites, ito po yung importante kasi yung iba nagtatanong, ano po yung website ko? So, ito po, nandyan po sa my website. Actually, yung username ninyo, yan po yung kadugtong ng website ninyo. Halimbawa dyan, Gene-Shop, yan po. Ang ito pong corporate site, ibibigay niyo po ito kung gusto lang nilang magka-discount ng product. Like last time, merong nag-join sa akin, gusto lang niyang magka-discount ng product. Ito yung binigay ko. Nagbayad siya ng $10, pero hindi na siya nagbayad doon sa affiliate fee. Makaka-discount siya sa pag-order ng product. And then ito yung power landing page. Ito po yung laging pinapa-view natin, yung may 5-minute video. Ito yung funnel page natin. Ilalagay yung first name, last name, and then email. Okay, yung retail site naman, ito po yung SRP price. So kung ayaw nilang maging member, magbayad ng $10, ito po ibigay ninyo, retail site. Diyan po sila magbibili ng product. And we have separate website sa Super Reds. I-memorize nyo po ito. livegoodsuperreds.com/your username. And then meron din Super Greens, livegoodsupergreens.com/username. So yung mga website po, take note po niyan kasi yan po talagang gagamitin natin for our marketing. And also for posting. So statistics, actually, ang iba hindi nila ini-check. Yan po yung web hits site. Sa site niyo yung like tour link, makikita niyo kung sinong nag-view. I mean, how many times itong na-view yung site po ninyo. Kung gusto niyo yung tingnan sa statistics. And then frequently asked question, pwede niyo pong basahin ito. Madami po ito. Actually, kung nabasa niyo yan lahat, alam niyo na paano yung system natin at yung flow dito sa LiveGood kasi in-explain na po dyan lahat eh. Are your supplements FDA approved? Basahin na lang po. May mga sagot na po dyan.
And then contact us. Ito importante din kung merong i-email kayo sa LiveGood. Ito po yung email po natin, support@livegood.com. And then product return address, ito din po. So far yan ang pinaka-importante na need po nating malaman sa back office. Ano pa, Coach Bernie? Importante doon sa My Membership, huwag niyo pong i-click yung cancel. Meron po Yeah. kasing Yes. Huwag yung i-click itong cancel. Oo, Delikado. wag po. Yeah, Wag. wag na wag. Meron tayong I-click nyo isang na lang member lahat, wag yan. kay Coach member, papasok lang niya. Ngayon, pagkapasok niya, nagkamali siya ng pindot. Nagpunta siya doon sa cancel. Nawala ngayon ng name niya. Kaya wag na wag po niyong yun. Ka-join lang niya. Ngayon, nag-email support po yung ating isa pong upline niya para po ma-inform na yung kanyang account nawala. Nawala mismo yung account niya pero active pa rin siya. At saka ito po, yung main website natin, livegood.com, kasi may iba, pag na-click kayo dyan sa Facebook, tinag po kayo, hindi po yun si Livegood talaga. Si livegood.com, ito po yung natin official na site po natin. So other than that, wag po kayong mag-login at kasi baka ma-hack po yung account ninyo. Just to remind, kasi maraming mga hackers na ngayon. Coach Girly, idagdag ko lang. Sige po. Kasi yung sa mga super basic po, para po makita ninyo yung inyong link. Okay, kasi minsan nakakaligtaan natin to eh. Yung link po natin, makukuha po natin dyan sa my website. Yeah, my Okay? website. My website, pag i-click po ninyo yung my website na yan, meron po kayong makikita na 3 link dyan. Alright? Ang unang link po dyan, yung corporate link na let's say www.livegood.com/username ninyo. Ito pala. Okay? Oo, pagkatapos ang sunod na link yung ating sa product. Okay? I'm sorry. Yan yung Landing page tour link. yun yung link natin na sinishare natin, yung tour link natin. Yan na yung Livegood tour link. livegoodtour.com/ yung username ninyo. Importante po yan kasi minsan yung mga tao natin nakapasok na sila, hindi nila nalaman saan yung link ko, andun po lagi yan sa my website. Alright? My website. Tandaan po niyo yan. And of course, yung retail site natin. Ito yung lagi ko pong ine-explain na yung retail commission natin. Ito po yung retail site natin. Okay? shoplivegood.com/ yung username ninyo. Ganun lang po yun. Para makita ninyo. Kasi minsan yung iba, ayaw nila nung business agad, yung product lang. I-share nyo yung shoplivegood.com. Huwag niyong pilitin na mag-member na mag-affiliate kung gusto lang nila product kasi may mga ganun eh. Kaya hindi ko pinipilit. Tapos, actually, yung sa akin, dito siya, sa corporate link ko siya pina-sign up pero ngayon naging affiliate na, nag-upgrade siya after 1 month. Tapos po, last na lang po, dito sa my website natin, nandito rin yung product pages. Okay? Andito rin yung, halimbawa, okay, sa baba po niya nakalagay, lahat po kasi ng website nandito. Product page na website. Halimbawa po, livegoodsuperreds.com/ ilagay nyo po yung inyong nandyan naman po actually. Okay? So sa akin po, livegoodsuperreds.com/stanbalili. So ganun po sa inyo, livegoodsuperreds.com/Bernie Galang, halimbawa po. Yan, Oo, nandyan po lahat. Nandyan din po yung livegoodsupergreens.com/ kasi pwede nyo na gamitin yan pang post niyo sa Facebook. Ganun po yon. Andyan po sa my website. Okay? Tandaan po niyo yan para let's say from time to time kailangan nyo mag-post. I-post nyo po ito. Nandyan po lahat yan. Nandyan po yung ating marketing site natin. Alright. So yun lang po ang sa akin. Okay, Coach Girly, paano naman doon sa yung pag-join nila gamit ang GoTime? Meron 2 paraan po. Yung pagpasok mo sa GoTime, meron tayong GoTime apps. Pwede kayong, halimbawa, nasa probinsya po kayo, wala pong Robinson, walang Shangri-La. Basta meron po kayong valid ID,
I-scan nyo lang po yung valid ID. Tapos mag-selfie po kayo. Picturean nyo yung sarili. Pagka na-picturean nyo po yung sarili nyo, na-connect po kayo do sa LiveGood, ang requirements po kasi dyan yung valid ID, passport, SSS, driver's license, national ID. Hindi po pwede yung senior ID po. Hindi po pwede yung mga ID lang po ng basta yung hinahanap po. Pinaka-importante kung may passport kayo, mas mabilis po yan. Ngayon, pagka nakapag-ano po kayo doon, halimbawa walang ganon, yung pong virtual card nyo na GoTime, pwede na po nyong magamit po sa pag-encode nyo po. Ang gagawin nyo lang po, papasahan nyo lang po from your GCash to GoTime. Yung pong 12 digits number ang kailangan nyo pong lagay doon sa GCash po nyo. Napapasahan nyo po yung GoTime nyo ng amount na sabihin natin para doon sa entry na 49.95. Magpasobra po kayo. Mga 3,200 para safe po kayo. Kung 49.95. Wala pa pong 2,900 po yan pag GoTime ang ginamit nyo. Sir Bernie, may bank charge po ba na additional? Meron yung sa GoTime, Opo. GCash from GCash to GoTime, meron siyang 15 pesos na charge pag ginamit mo. Halimbawa, GCash to GoTime. Ngayon, Okay. ang ginamit mo yan, siguraduhin mo na nasa 3,002. Huwag yung sa eksaktong 29. Kasi yung iba, nagpapaano ng eksaktong 29. Kasi po, depende po yan sa rate eh. Minsan may mataas ang rate natin o mababa. Pero ang GoTime ang pinakamababa po na mag-charge. Kasi yung iba pong debit card, umaabot po siya ng 3,000. Pero sa GoTime po, mga 2,800 plus lang siya. Hindi pa po mga 29, wala pa pong ganon. Ngayon, pag yung pong apps nyo, napasahan nyo na po yung 12 digits number, na makikita nyo rin po sa mismong virtual card nyo, yung 12 digits number. Nasa taas po siya na left side, i-click nyo lang yon. Pag nakuha nyo na po yon at napasahan nyo na po yung account number na 12 digits at may pondo na po yung GoTime nyo, pwede na po kayong pumasok na gagamitin nyo po na 16 numbers naman doon sa card ng GoTime. Yun po kasi ang inihingi sa LiveGood, yung 16 numbers. Tapos yung due date at saka yung security pin na CWB ang nasa harapan po ng card para mapasok po yung members nyo as sa LiveGood na gamit nyo yung GoTime. Pwede rin pong Paymaya. Kaya lang ang Paymaya, wala siyang virtual card, kailangan nyo mag-request po ng physical card. Ngayon, doon sa GoTime po, halimbawa, nagawi kayo sa Robinson, gusto niya ng physical card. Siguraduhin niyo po na yung ginamit yung na physical card po, yun ang ilalagay niyo ngayon doon sa payment info. I-click niyo lang po yung change. Kasi, coach, hindi nila yung iba kasi, bakit hindi kumapalitan? Doon sa my info, meron po dyan nakalagay na change. I-click niyo lang po yung change para mapalitan niyo lahat ng information po na gusto niyo dyan. Pwede nyo po mapalitan yung password nyo at yung pong payment info, yung change, i-click nyo para mapasok nyo po yung account nyo sa GoTime. Kasi po karamihan doon sa online ng GoTime, pag nag-request kayo ng physical card, nag-iiba po yung 16 numbers. Kaya siguraduhin nyo po Yung na 16 numbers ay nandun yung sa card. Tama po ba sa Sir Bernie? oo, kailangan Yung nasa siguraduhin card talaga yung ilagay po, hindi yung account kailangan number. tama yun ha. Kasi minsan, kung nag-request ka na ng GoTime card mo, yung physical card mo, akala mo, yun na yung pinunduan mo siya ng 3,000. After that, lumagpas ka sa due date mo. Akala mo, nadideduct ka na kasi automatic po kasi nadideduct yung card mo pag may pondo ka sa GoTime. I-deduct talaga yan pagka-time ng due date mo. Pero dahil nag-request ka ng physical card, nag-iba ngayon yung 16 numbers mo. Hindi siya kaparehas dun sa nakuha mong physical card. Kaya ang dapat mong gawin, yung physical card mo, yun ang ipapasok mo ngayon dun sa LiveGood mo na system. I-click mo lang yung payment info na i-click mo yung change para mapalitan yung 16 numbers mo. Ganun yung po sa GoTime. Ngayon, yung iba po, bakit ayaw pumasok yung kanilang debit card doon sa pag-entry?
Marami na po tayong case na hindi pumapasok ang debit card ng Land Bank, ng BPI. Pero once na po yung transactions nyo, yung card nyo na debit card po, open na po yan sa international transactions, nagagamit nyo na po. Madali na po kayo makapasok sa Livegood. Pero pagka hindi kayo makapasok, ibig sabihin po niyan, nakalock po yung account nyo sa international transactions online. Kailangan nyo munang itawag yan sa mismong call center po ng bangko na ipapa-open nyo. Kasi magtatanong po yan, bakit kailangan mong i-open? Ang sasabihin nyo lang po, kasi mayroon akong bibilin transaction sa ibang bansa, mayroon akong babayaran. Ganun lang po. International Yeah. purchase. International purchase lang po para i-open nila yung account. Pag na-open na po nila yan, automatic po every month yung pong 9.95 basta may pondo po yung debit card nyo, kahit yung eksakto po na date, babawasan na po kayong 9.95, convert na po sa peso, nasa 570 pesos lang po siya, 580. Sa GoTime, mas mababa, mga nasa 570 plus lang po siya. Yun po, pagka debit card po, siguraduhin nyo lang po, yung debit card nyo naka-open. Pero kung mas maganda po, yung GoTime. Siguraduhin nyo rin po yung GoTime nyo, active yung nyo po doon, yung email nyo. Kasi pag magpopondo kayo po sa GoTime, pwede pong GCash or pumunta kayo mismo sa Robinson or Shangri-La. Doon kayo pupunta para ponduhan nyo po yung card nyo. Kung wala kayong GCash po. So, yung BPI at Land Bank talagang hindi yun ina-accept, Coach Bernie, Hindi tama? ina-accept yan Land Bank sa BPI. Yung mga local na hindi. Pero mayroong yung BPI International, pwede yun. Pero yung Family Bank, yung BPI Family Bank, hindi. Pero Land Bank talagang hindi. Saka yung Development Bank of the Philippines, DBP, hindi rin ina-accept yan. Ang ina-accept ang PS Bank, accepted yan, PS Bank, BDO, Union Bank, East West Bank, yan. Accepted yan na debit card. Okay, so meron po bang mga tanong? Parang na-discuss na natin lahat. BDO International, ano pala? maganda daw, may nag-comment dito. Bakit Yeah. nagamit? Yes po, pwede po yan. Yung kabayan, yung yellow card, maganda po yung kabayan. Kung kayo po magre-request po, basta meron kayong mga kamag-anak abroad na nagpapadala sa inyo, yun lang yung ipakita nyo po sa BDO, makakakuha kayo ng ATM card po ng kabayan. Wala po siyang, walang maintaining balance po yun. no? Wala po, babayaran nyo lang yung card, nasa 100 pesos po. Tapos, lahat po ng pera nyo doon, pwede nyo ilagay doon. Wala pong kahit zero balance nyo po yun. Wala siyang katulad ng blue card na 10,000 yung maintaining balance. May question po, how about RCBC, sir? Yes, may nakagamit na po ng RCBC. Basta ang debit card po nyo, mayroon pong tatak na Visa, Mastercard o Discover. Yung ibang bank, I think mostly okay siya, basta hindi lang yung yung Land Bank at BPI, yung talaga ay hindi ina-accept. Yan. Land Bank lang sa BPI. Hindi. Sa Hong Kong po, wala pa Visa tayong at saka Mastercard, tama, di ba, Coach? Oo. Sa Hong Kong, wala Sir pa Bernie, tayong excuse me. Yes. Ma'am Lewi, yes Ibang po. po na visa ang nakalagay. Pwede po yun. Yung card mismo, makikita doon yung Visa type ng card mo. Oo. Halimbawa, doon sa ATM card, may nakatatak doon na Visa at saka Mastercard. Yung Mastercard, yung dalawang bilog. Pag may nakita kang parang nakadrawing na dalawang bilog, Mastercard yon. Visa po talaga nakalagay, Land Bank Visa. Pwede yun. Hindi siya accepted. Kahit na Land nakalagay Bank, yung Land hindi Bank. po pwede at saka BPI. Land Bank po, kahit na mayroon kang type na Visa, hindi po siya accepted kasi local bank po siya. Okay. Yeah, Sige parang po, salamat po. Philippines lang siya, pang Philippines lang talaga. Yeah, pang Philippines. Saka po yung GoTime, hindi po siya pwedeng pang transfer ng commissions. Pambayad lang po siya sa Livegood ng maintenance nyo at pang entry. Hindi po siya pwede pang gamit sa global wallet. Halimbawa, meron ka ng commissions. Gusto mong i-transfer sa GoTime po, hindi po pwede kasi ang GoTime po wala siyang bank code. Meron siyang SWIFT code pero wala siyang bank code. Kasi po, ang requirements po para makapasok ka sa global wallet po, kailangan yung bank account mo, meron siyang SWIFT code saka bank code.
Yeah, so sa madaling salata, yung PayMaya at GoTime para lang for payment doon sa membership. Yes, Hindi for po yun payment pang lang siya. receiving commission sa iGlobal Payout. Receiving commissions lang. Opo. Yung pong mga, saka yung pong ano natin isa pa po yung tinatawag natin subscription natin. Siguraduhin nyo po yung mga subscription nyo na yung date mismo. Huwag nyo palalagpasin po. Kasi lalo na yung mga ang kanilang due date is 28, 29, 30. 25 po yung cutoff natin. Baka bigla kayong mawala sa system. Kung may mga tao na kayo, nawala kayo, tapos yung after nyo matignan, nawala lahat ng tao nyo, kayo din, mababago po yung structure. Malilipat kayo sa ibang linya po sa pinakababa ng upline nyo. Kaya siguraduhin nyo po, Kaya laging importante imo-monitor yung nyo ano, yung subscription nyo 9.95. po na 9.95. Importante po yun. Ngayon po, para po kung wala kayong debit card, pag may commissions po kayo, i-reserve nyo na po yung commissions nyo para pambayad nyo po ng credit wallet nyo. Yung credit wallet, wala kayong debit card, wala kayong credit card. Huwag nyo na pong ibebenta yung credit wallet nyo. Pwede nyo pong i-advance payment. Halimbawa, kasi pag credit wallet, pwedeng 2 months 2 months, 3 months, ibayad nyo. Pero sa sa debit card, hindi po pwede ng 2 months. Kung ano lang yung saktong halimbawa, due date mo 1 month or upgrade ka sa 1 year. Yun po yung debit card. I-click mo lang yung membership mo doon na upgrade 1 year, mapupunta na po kayo doon sa 1 year po na yung nakalagay sa inyo. Halimbawa, October 20, 2024 na po yon. Ibig sabihin, naka-discount po kayo ng $20 for 2 months. Yeah, may question po dito, sir. Yung pag-order ng product. Kasi yung iba, hindi nila alam paano mag-order ng product. Punta lang po kayo doon sa back office nyo sa product. Mamili kayo doon ng mga makikita produkto. naman po. Yung shop. Click po yung shop. Yan. At saka ma-order na po ninyo dyan. I-click nyo lang po itong order now. Product. Yan. Tapos add to cart. Tapos halimbawa ito na calculate ko kahapon. Makakalculate yun nyo po yung amount. Halimbawa ito check out lang. Makikita po ninyo yung amount. How much po ang Right. shipping fee, sir, ma'am? Makikita nyo po lahat ng Makakalculate po total. ninyo. Ayan o. Yung pong shipping fee po ganito. Coach, ganito lang, no? Kung halimbawa, yung shipping fee mo, total mo 3 product, lalabas po dyan pag kinlik nyo yung checkout. Yung checkout, may makikita na kayo kagad dyan magkano yung total ng shipping. Ngayon, kung gusto nyo pong huwag matuloy yung nyo, punta lang kayo doon sa bawat product na in-order nyo, tapos i-click nyo lang yung 0. Kasi, di ba, may quantity na 1 hanggang pagka na-checkout nyo, Pwede naman gusto nyo i-change. Click change. i-change nyo, click change, tapos lalabas doon yung kung ano yung product na gusto mong palitan, lagay mo lang 0. Yan. Yan. Para mawala lahat yan. Kung gusto mo lang ma-check yung amount ng order mo at saka yung shipping. Yeah, hindi naman po yan matutuloy na ma-order kung hindi pa na yung card. Tsaka Yeah. hindi nyo yeah. Hindi mo May confirmation pa yung naman. order, confirmation. So yun po so far ang natin. May tanong po ba? Parang may tanong sa Sir Bernie. Pwede bang saan ba yun ha? 5 days ahead advance, pwede na siguro magbayad ng Yeah, Actually pwede sa po, debit card transfer. Yes, pwede sa po yung debit card- iGlobal Payout po. I-set up po yon. Na-discuss na po natin yon. 5 days ahead advance, pwede ka siguro magbayad ng subscription. Yung Dati subscription, dapat on the time, di ba, Sir Bernie? Yes. Dati pwedeng mag-advance. Opo. Nung kami nagsimula, pwede. Kaya lang nakita ng system, parang dapat doon ka na mismo sa saktong date mo. Kasi Yeah, on that mababago yung mo Mababago pag nag-advance ka, mababago yung due date mo. Mapapalapit. Pero kung sakto yung date mo, di yung mo lang, ponduhan mo lang yung debit card mo para eksakto madidak ka doon sa araw na yon. Ito po kung ang araw ng due date mo is 20 ngayong October 20. October 20 po sa atin, pero bukas pa po yan madideduct kasi sa US po,
October 19 pa lang po tayo. Kaya meron kayong 1 day na kumbaga parang bakit hindi ako na-deduct October 20 yung aking yung aking due date. Hindi po yung tinitingnan yung araw natin ngayon. Yung araw po sa Amerika ang kanilang tinitingnan para po sa pag-deduct ng account nyo. Yeah, at saka yung commissions kasi advance kayo diyan, kaya nauuna sa Yeah. Philippines. Coach Bay, may tanong yata. Coach Bay? Ibasa, sir. Experience lang. Yes po. Yung tama yung sabi mo. Ako kasi yung sa anak ko, nag-advance ako. Supposed to be sa 28 pa pero nagbayad na ako ng advance. Na iba yung due date ko. Napaaga. Oo. Yeah. Ganun nga. Yes po. Last week pa. So parang almost 2 weeks na advance. Kailangan sakto para at least hindi yung nanamnamin mo yung araw ng yung araw ng date ng kung ano ba may gusto mo talagang eksakto, doon lang lagyan mo lang yung pondo yung account mo na debit card. Yeah. Yeah, At saka, Sir from the Bernie, yung original. every sorry, survey, ano po yun? Yeah, okay lang. I mean, from the original, Date. nag-change nga siya. Yeah, tama. Tama po yun. And then yung maghahabol po ng hahabol po ng $10 subscription, may until the end of the month. Pero as much as possible, wag niyo na po yung hintayin end of the month baka kasi magkaroon ng problema na madaling mawala yung ninyo, position, sayang naman. So, kung meron agad na $10, agad, i-active ulit. Pagka Kasi may para credit wallet ka, iwas. pwede yun. Pwede pagka credit wallet, pwede mong i-advance ng 1 day. Pero wag mong palalagpasin lang nung sa yung end of the month, doon ka magbayad. Baka magkamali, Kasi, magkaroon ng problema. magkamali at magkaroon ng problema, mahirap na po mawala kayo sa system, sayang naman. Yeah. So far, Ganito ano pa pala po? yung May sa question akin. pa? Nagbayad ako nung, I think October 15. Pero, ang original due date niya is supposed to be 28. Naging 25 ngayon. Na-advance ng 3 days. Oo, Yung sa kasi akin. ang ngayon, lahat po ng mga nag-a-advance ng payment, nase-set up siya sa October 25. Lahat po makikita niyo mga Yeah. October 25 kasi yan yung cut-off para sa matrix. Yeah, correct. Para dun Right. sa Yeah. in-accumulate yan lahat ng 25 para sa next correct. commission sa matrix, sabay-sabay na. Pasok. Oo. Pasok na siya. Yeah. Okay, so meron pa po bang ibang tanong? Medyo clear naman lahat. Ano mo coach yung about sa paano nila yung live good sa social media. Okay. Saglit po ha. Isang way para ma-promote yung ating business. Yeah, hawak ko kasi itong bulilit. Mommy time. Alright, sige, mag-share screen lang po ako. Yung sa social media naman po, mabilis lang naman. At kung hindi nyo alam po paano mag-posting, pasok po kayo doon, check nyo po yung account ko or check nyo po yung kay Christopher Hopkins. Pwede, dyan na lang din ako nagka-copy ng mga post. So sa akin naman, basically, nagpo-post ako ng product, iba-iba kasi nga ayoko yung palaging product lang nakikita nila. Kasi pag ganun kasi, yung mga tao ayaw na nilang ayaw na nilang i-follow kayo. So yung ninyo, itong cover photo, dapat i-change nyo po ito. You need help, let me know. Gagawan ko kayo ng ganyan. Okay, so dito, first, ito, pinin ko ito pwede kayong mag-pin ng isang post. I-click nyo yung pin para pag mag-check po sila sa Facebook ninyo, naka-set up po na yan ang unang makikita nila. So ang sa akin, looking for brand partners. Ang dami dyan nag-comment. Yung iba dyan nag-sign up, yung iba hindi. So pa-follow up po yan. And then dito po sa ninyo, profile ninyo, lagyan nyo po ng link ninyo ng Live Good. Edit bio lang, click edit bio, tapos ilagay nyo po yung link ninyo ng Live Good. Para every time na mag-check sila, pwede nilang i-click doon yung Live Good na account po ninyo.
Ito, nagpo-post din ako ng mga recipe kasi nga yung mga tao gusto magla-like yan sila sa mga recipe, kagaya ni Coach Christopher Hopkins. And then, yeah, ito yung Reels. Maganda din mag-post sa Reels kasi yung mga videos po sa Reels, marami pong hindi nyo friends nakakakita po sa videos po sa Reels. Para po siyang separate account ni Facebook na marami po ding viewers dyan. So, maganda po mag-market sa Reels. And then, sa mga post din ninyo, lagyan nyo po yung highlights, ganito. Hashtag highlights. Kasi nga, every time na may hashtag highlights, lahat po ng nakafollow po sa inyo, at friends ninyo sa Facebook, nakikita po niya yung post ninyo. Ito po yung example ng the best po na marketing is yung mukha po ninyo. Pero kung ayaw din yung ilagay yung mukha, pwede namang hindi. Yan, sa mga reels, nagpo-post ako, tsaka yung iba, yung ganito, pwede din kayong kumuha sa internet, yung mga posters na ganito. Yan, ang ginawa ni Coach Tan, naglagay siya ng description, tapos nilagay niya yung link niya. Ang kulang lang dito, ilagay nyo yung hashtag highlights, yung may number sign, tapos highlights. Yun naman po, and then pwede pa yung mag-copy sa ibang like say Christopher Hopkins, dyan lang din naman ako nagka-copy sa kanya. Minsan, wag nyo lang pong i-copy yung whole, i-copy paste ninyo, pero dagdagan po ninyo ng mga ano niya recipes ang ano niya Dumami kasi yung mga followers niya dahil sa recipes. So, halimbawa ito, i-copy nyo po yan, highlight po niyan, copy. And then, punta kayo sa ninyo, Facebook ninyo. And then, i-paste lang ninyo. Okay? And then, eto, halimbawa ito, isi-save nyo ito. Save image, masisave na po yan sa laptop or sa cellphone po ninyo. Yeah, and then, i-post lang ninyo. Then, maglagay lang kayo ng Tagalog at saka i-change nyo yung username. Siyempre, wag yung ilagay yung Hopkins kasi Hopkins po yan. Yan. Ganun lang po at saka messaging lang din sa friends po ninyo. Dapat mag-message po tayo at least kahit mga 5 to 10 in a day para po dumami po yung nagkakaalam ng Live Good. Actually, may other leaders pwede nyo i-follow like si Tim Miller. Nag-check din ako sa mga post niya at tinitingnan ko kung anong mga post niya na pwede kong i-post na pwede kong gayahin. At nilalagyan ko lang ng mga other words. Lagyan ng Tagalog para naman hindi masyadong copy-paste na 100%. Yan. Yan, yung mga ganito, pwede nyo kopyahin ito sa kay Hopkins, ay kay Tim Miller. And then, copy lang yan. Copy lang nyo yan. Tapos, change nyo yung link. And then, just add a Tagalog word para hindi na masyadong halata na kinopya po niyo. So, yun po lang ang ang advice ko po. Tsaka meron tayong dyan, may other video na po tayo for the social media marketing. Nandun na po sa YouTube po. I-check na lang po. Marami po tayong mga materials po na makikita nyo po sa YouTube. Yung mga trainings po about sa Live Good. Kaya nga wala na pong excuses na hindi natin magagawa po yung Live Good. Kung gusto po talaga natin mag-grow yung ating network, kailangan po sa sarili natin po mismo, i-research po natin yung kagandahan po ng Live Good, paano natin gawin step by step. Saka Coach, ang kailangan talaga dito yung duplications Pagka-join mo talaga, maganda na yung business mo, kailangan ikaw may ka-team ka rin na gumagalaw sa baba mo. Kaya yung get to direct agad, ASAP, yun ang pinaka-importante. Yeah. Yung 2 tapos ang dalawa magkaroon ng dalawa. Kasi mabilis po yung matrix doon pag ganun ang nangyari po. At lahat po tayo magka-benefit. May question po dito, automatic na po ba kaltasin yung system ng debit card sa subscription? Yes po, pag tama po yung inilagay ninyo na card number sa back office or yun Basta ang may ginamit pondo. na po ninyo before. Saka tama po yung nyo, yung presyo, yung pondo nyo. Halimbawa, Yeah, dapat kasi may minsan, extra. iba, dapat may sobra-sobra yung pondo nyo. Kung halimbawa, yung 500, sabi natin, 9.95. Yung iba, ina-eksakto nila ng 570. Minsan po tumataas po yung ating rate.
Kaya lagyan niyo po 600 para sigurado kayo. 100 para Or safe. 700. Wag niyo po yung eksakto lang. Pasobra niyo. Anyway, yung automatic sobra po. nandun lang naman, di ba, Sir Bernie? Yeah, hindi sa Hindi naman mawawala yung doon. nawawala eh. Nandun naman yan. Pwede niyo naman pong i-check kung magkano po yung nadidak, lalo na sa GoTime. Makikita niyo po yung pag nadidak kayo sa GoTime card niyo. Pwede niyo pong i-check kung magkano po yung rate na yung araw na nadidak kayo. Mm. Okay. Yeah, okay. May So, questions pa parang po? okay na po tayo. Okay na po ba? Wala na So, pong bukas mga... po ay sinader, o bukas. Mm. So, invite po tayo kasi yung ano natin sa Zoom 100 attendees lang po. So, Yeah. after 100, hindi na yun makapasok yung iba. So, dapat early po tayo. Agahan niyo po bukas, umattend po tayo. Bukas, ang flow ng presentation po natin, 5:30 to 6, yung normal presentation, and then 6 o'clock, papasok si Nader. So, at least nandyan na lahat. Coach, Yeah. hindi 6 o'clock dito sa Philippines diyan sa Yeah. inyo I mean, 8:30 opo, tama. 8:30. 8:30 po tayo, 8:30. Same Ah. time. Yes po. 8:30 tayo ng gabi po dito. Yun po yung ating start ng presentation. 8:30 to 9, yung pong sa marketing plan natin. Yung 9 o'clock, si Sir Nadir na, no? Oo. 30 minutes lang yung presentation natin, then Nader na ang siya na Importante po makating tayo lahat kasi may update. Sigurado po yan si Sir Nadir tomorrow. At saka, sino po yung may for testimony tayo? Sino po natin sa testimony? Bukas, Tomorrow? si Bernie. At marami tayong testimony dito Kahit 3 or Gusto- 4. 4 po. Ayan si Dante. Yeah, yung hindi lang masyadong mahaba, like 1 to 2 minutes lang. Mga Ganun. 2 minutes lang. Hindi ako pwede kasi nasa work ako. Nasa work. Bukas, sige po. Duty ako. Congrats Silver ka na yata. Wow, Silver. silver na. Yeah. Congrats, Congrats, Coach Silver. Dante. Ang gawin natin sa testimony kasi dapat yung may product mismo nakagamit Meron tayong sa product and also at the same time yung sa bakit nag-join ng Live Code, yung ganun. Yeah. Pwede ka tomorrow, Coach Sunny, saka si Coach Bay, saka si Coach Jim. Ano Silang yun, tatlo. Coach Bernie? Tomorrow, para sa testimony tomorrow, about... Wala ako tomorrow. Wala. Wala Ay, po oo kayo. pala. Okay lang po. Meron kayo sa Rotary, Meron no? akong event. Oo. Sa Rotary, kayong dalawa ni Coach Yeah. Sunny. Pero siya yata lalabas ng maaga. Maybe si Ma'am Florita, baka pwede po siya bukas. Kung walang pasok Check kung walang pasok si Miss Florita. Kung hindi, kami na lang muna ni Coach Tan kung wala. Kung sa product, kayo na nakagamit. Ako nakagamit Yeah, ng product. Maganda po yung product natin, in fairness. Ako, recommended ko yung product na multivitamins saka yung vitamin K2. Nakakalinaw siya ng mata. Saka talaga yung energy mo. Maganda yung vitamin K2. Kaya nag-repeat order ako uli ng yung multivitamins, vitamin K2, magnesium saka factor 4. Magkano po yung nabayaran ninyo na shipping cost, Coach Bernie? Ang shipping cost niya, pumatak siya ng mga nasa $17 to $18. Ang total kasi $63 Oh, so ilan po yun order ninyo? Apat na yung order ko, 4 na products Vitamin K2, magnesium, multivitamins, saka yung factor 4. Nung nakaraan kasi yung essential. Pero ngayon dinagdagan ko ng factor 4 kasi wala pang factor 4 noon, out of stock maganda yung resulta ng yung sa nabasa kong testimony kasi. Yeah, DK2 at ang ininom lang niya factor 4, magnesium, saka multivitamins. Yung kanyang mga sa check-up niya, hindi na raw siya kailangan magpa-check up ng every 3 months to 6 months. Downline ko yun, si Coach Marilu. Yeah. Balik na lang siya after a year. Ibig Yeah. sabihin, healthy na siya. Oo, Healthy. naging healthy siya. Kailangan talaga masubukan natin para So, maging encourage healthy. natin yung iba is $64 for 4, di ba, sir? Yeah. So, pwede na yun. Try po ninyo. Maganda po siya kasi yung $64 good for 2 months na po siya.
Kasi 60 capsule po ang isang bottle. Ako, iniinom ko lang po kasi pero 1 capsule yung vitamin K2 sa umaga after meal. Tapos yung isa pong multivitamins din sa umaga din. Tapos yung magnesium sa gabi. Yun po yung iniinom ko. Yung factor 4, baka inumin ko po sa tanghali para yung umaga, tanghali, gabi, kompleto ka na dun sa 4 na yon. Mm-mm. Maganda po. Sir Burns, Yes po. ilang araw bago dumating yung product sa inyo? Ayun ang nung 15 yung to unang 30 dumating days. sa akin, 23 days. Actually, sa Manila, 10 days pa lang nandun na yung product sa postal office. 10 days pa lang yung product ko nasa postal office na ng Manila. Sa Laguna, nakarating ng 23 days. Tinawagan ako ng postal office na pick upin ko dito sa may UP Los Baños. Wala kasi silang rider. Pero yung iba kasi dinideliver sa bahay. Ako, pinick up ko na lang tapos additional na 100 plus para do sa pick up ng product. Sir Bernie, may additional cost po ba yung para sa Yeah. pick-up? Meron additional Magkano po? Siyempre, 100 lang, 100 plus lang siya. 100 plus. Kasi So, pagka may set yung aside po rider kayo. babayaran mo. Babayaran mo siya, may additional bayad para sa postal. Yeah. Pero yun, sulit sa po hindi pa yun. nakatry, itry nyo po yung product kasi maganda po talaga. It's $64 lang na, di ba, Sir Bernie? Yung Oo, apat. $64. Actually, Shipping na. $63. Oo, ang maganda kasi alam niyo po kasi nung ako hindi pa nasa Live Good, nagta-check na ako ng mga products about sa vitamin K2 kasi marami pong research ang vitamin K2 D3. Maganda siya sa heart, sa prostate, sa ipin, sa mata. Nakakalinaw siya ng mata. At proven po yun na pampalinaw talaga. Kasi ako, dahil ko pa yung linaw ng mata ko sa mga anak ko eh. Talaga, dati sumisingkit ang mata ko sa pagbabasa eh. Pero ngayon, nababasa ko yung mga maliliit na letter. Sabi ko, nagtataka ako pa. Parang luminaw yung mata ko dati. Pag nagbabasa ako, sumasakit ang ulo ko. Tapos talagang sumisingkit talagang nilalapit ko pa. Pero ngayon, ang linaw pagising ko pa lang sa umaga. After nyong makainom po ng vitamin K2, kita nyo parang ang linaw ng paningin nyo. Malinaw po. Yun din ang Lalo nakikita ko sa mga testimony. Yun din mga testimony po nila. Kaya itry nyo po kasi maganda yung product natin. Ako din noon, sabi ko nga, yung Super Red, sabi ko, ay nako, mura, baka hindi effective. Pero na-try ko siya, talagang effective po siya sa circulation. Magulat yun. Yeah, Actually, ang nakakagulat. vitamin K2 D3, maganda siya sa circulation ng mo kasi yung bones mo, yung pagdaloy ng calcium, nilalagay niya sa tamang daluyan ng mga bones mo yung pagkain natin. Kaya yung vitamin K2 D3, lalo na sa mga may problem sa Importante puso yun rin. Yeah, maganda sa puso ang vitamin K2 D3. Tapos sa prostate, maganda rin siya. Sa ipin. Yan yung isa sa mga research nila na sa isang bansa, hindi nagtututbrush yung mga tao, pero ang ganda ng mga nila. Ipin Ang ganda nila. ng mga ipin nila. Yung pala, yung ingredients na yan, nasa vitamin K2 pala. Hindi nagtututbrush iyo. Maganda sa pagka ka talaga, tumitibay yung ipin Coach, mo. yung order ko siguro sa 25 darating na. Mas mabilis sa'yo kung Metro Manila. Opo. Kasi ang Post dyan, nyo sa group chat, sir, para at least ma-encourage yung iba mag-order. yeah, 10 to 15 days sa Manila, alam ko. Mabilis. Lalo na ngayon kasi DHL lang saka sa naman gagaling sa Germany. Makikita mo, matatrack mo yung yung order mo. Kasi ako Coach yung Bernie. kinlik ko yung order ko nung una, ang daming pinagdaanan na bansa. Buti pa yung produkto mo nanggaling ng iba-ibang bansa eh. Nag-travel Coach kung Bernie, may saan-saan tanong lugar. yata si Sir Sunny. Yes po, Yes, Sir Sunny. Coach Bernie, so yung sa akin, in-address ko din sa Manila. So definitely, sa 25, darating na rin ganon. Depende po sa mapapabilis yan. Ilang days po ba Matrack yung po ninyo, Sir Sunny, sa back office doon I-monitor sa niyo orders. sa back office, doon sa order nyo. Di ba Yeah. may kayong order history? I-click nyo doon, makikita nyo kung saan Yes. po, saan na yung product nyo. Yeah.
Yung parang may Kasi konting link na naka-green, i-click nyo po yun. Makikita po saan na Ah, siya banda. Makikita nyo kung sige, saan i-click ko nga bukas kasi tinignan ko kanina, yung history wala pa naman na hindi ko lang siguro nakita. Yeah, Nine- Doon actually, sa dun sa 9 pieces kasi order, yung order may ko parang eh. maliit na link. Yung parang may Yeah. maliit na link, yun po May i-click maliit lang nyo. yun. I-click mo lang yun. Ah, Yun sa order history mo. I-click mo yung Yeah. maliit Kasi na yun. Makikita mo kung saan na yung produkto mo. Kasi updated ganun. Pag nandoon. Updated. Ako nga, Okay. tinry ko siya. Sabi ko, ang dami palang pinanggalingan nitong product nung in-order ko. Kaya ang tagal dumating. Pero nakita ko sa Manila, 10 days lang, nandun na yung product ko sa postal office. Tapos makarating sa Los Baños, Laguna, 23 days bago ibig sabihin, from 10 days, meron pang 13 days para dalhin sa probinsya. Kaya Matagal. kung meron kayong mga contact sa Manila, mag-order kayo, i-address nyo sa Manila, mapapabilis siya. Saka yung order po, wag pong lalagpas sa 10,000. Ang kailangan lang po sabihin natin, 9,000 pababa or 8,000 Nine- para hindi po ka dumaan 9,900. sa custom. 9-9 yung ano ko eh. 9-9. 9,900. Maximize ko talaga kasi 9 pieces yung in-order ko eh. Yeah. Kasama po kasi sa shipping yung basta wag lang po lalagpas sa $200. $34 yung shipping niya. Oo, kasi pagka lumagpas dun daw sa 10,000, yung product po dadaan na sa custom. Baka ma-hold doon. Okay. Oo, kaya pagka wala pa daw 10,000 yung presyo ng in-order mo kasamang shipping, sa postal nila idadaan yan. Okay. Okay. So, Thank you. papakita ko sana yung Sige. yung link ng Sige, pakita mo po. Yeah, papakita ko sana yung link ng DHL courier natin ngayon, DHL siya. DHL po tayo. Sige. Saglit ha, lalagin po ako dito. Para makita yung link kung saan siya i-track Kung yung saan order. Matatrack mo yung order talaga. Ako na-track ko kung nanggaling kung saan lugar eh. Pero ngayon galing sa Germany tayo yun doon ang delivery eh. Mas malapit na siguro. Na-excite nga ako na meron pa akong siguro mga ilang vitamin K2 pa. Bago siguro maubos to, dadating na yung product Yan, ko. nakita po ba yung screen ko? So, nakikita sir, no? So, itong link ito, i-click yung link. Yan po ang saan siya, yan. Dito sa amin, USPS eh. So, makikita po yan, tracking number, makikita nyo saan na siya nagpunta. Yan. So, makikita po doon sa link. Dito po, i-click nyo po yung tracking. Tracking. Yan po, dyan po nakalagay. Yeah. Yan lang ang hindi ko rin eh. Kaya sabi ko, daming pinagmulan nitong product eh. Mas sila pa parang nag-around the world eh. Yung product eh. So, okay na po yun. $16 for four product. At tapos $64 lang. Okay na yun. Try ninyo po. Bumaba nga tayo eh. Bumaba kasi. Bumaba na dati, yung shipping. Dati kasi ang shipping, doble. Nung ako nag-order kasi, habang dumadaming order mo, bumababa yung shipping. Kasi nung ako nag-order, yung product na isang vitamins, na in-order mo lang siya ng $9.90. Ang shipping niya $17. parang ayaw mo mag-order eh pagka ganun yung mo, di ba? Yeah, Ay, actually, ginagawa. mura na po yun kasi nag-change na tayo ng German Oo. warehouse. Ngayon, ang isang order mo na 9.95, same pa rin yung niya. Ang shipping mo $9 din. Ibig sabihin, binabahan nila ng isang instead na doble ang shipping rate, naging kasing na lang siya. Kasing mahal lang siya ng isang product. Kahit bilhin mo pa siya ng ganun kamahal, sulit pa rin eh. So, Sulit pa ramihan rin na lang ng order like maybe 2 or 3, mga ganun, 4 or 5, ganun. Basta hindi lang damihan mo. less than 10,000, right, Sir Bernie? Less than 10,000, dapat mga 8,000 lang kasama ng shipping. Kasi yung shipping mo kasi sa isa, saka dalawa, tatlo, konti lang ang idadagdag, mga $1 lang doon sa tatlo eh. Oo. Biro mo, kaya mas marami kang order, mas konti lang yung shipping na babayaran.
Okay, so so far we are good.